sapagkat inihanda ang isang tabernakulo ang una na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. Pagkapala pong sumatin sa karinig sa salita ng ating Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Morning. Sa Panginoon at salamat sa Kanya na isang bagong umaga po na pinagkaloob niya sa atin para muli tayo makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Pagbati din po sa mga nasa Facebook Live, mga nakatutok po sa atin, ay nasa mabuti po kang palalagayan at ating pong pagsalusuruan ang salita po ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, ang inyong lingkod po uli ang tagapagsalita. Ngunit ang tagapagturo po palagi ay ang ating Panginoon. So kung naumay po kayo, pagtisan niyo lang po. So ayan, sa umaga pong ito, tuturuan tayo ng Panginoon at ang ating pong aralin ay patungkol po sa dakong banal. Sa English po, holy place. At ang tema po, ang dakong banal na tinatahanan ng Diyos. Ang batayan po na binasa ay sa Hebreo 9:2. Actually, pag po binasa niyo sa King James, hindi po dakong banal, nakalagay na covered pag tiri niyo sa sanctuary. Pero sa ibang mga version, yun, ibang English na, mababaw na version na ng English, holy place na yun, puro holy place na. So yan, sabi sa batayan, inihanda raw po ang isang tabernakulo, yan, nandun daw po yung kandelero, dulang, may tinapay na handog, yun po yung tinatawag na dakong banal. So naihanda na siya daw nung una, ng isang tabernakulo. So, paano ba ito? Review lang tayo konti sa patungkol po sa mamaya sa tabernakulo. Pero ano ba yung dakong banal o holy place muna? So, ano yung dakong banal? Ang dakong banal po ay bahagi ng tabernakulo kung saan naglilingkod ng mga saserdote. So, siguro balik-aral na po ito sa mga naka-attend natin ng mga Bible study. So, medyo mahabang aralin po yung tabernakulo. Matagal yun, parang pang Bible study ko na topic. So, hindi na mataanin yung kabuuan ng tabernakulo. Pero bahagi lang po yung dakong banal. Bahagi lang ng tabernakulo yung dakong banal. So, para recap, ito po yung tabernakulo. So, ganyan. So, siyang kasama po kasi sa tabernakulo yung mismong court. Yung binahabakuran, kasama po yun. Diyan po gumagawa yung mga saserdote nung panahon na naglalakbay pa po ang Israel sa ilang. Yan yung parang dyan sila nag-serve. Yan, tatayo nila, lagi yan, portable. Assemble nila, pag aalis sila, babaklasin. Pag ulit, assemble ulit, bubuhin ulit nila. Ganun yung sistema nila ng 40 taon nila pong ginawa. Lipat sila ganyan. 40 years po. Bibit-bitin nila lahat yan. May mga tagapagtitlit, may tagapagdala. So yung dakong banal, nandun sa loob po ng mismong tent. So, teka lang. Tignan na lang muna natin dito po. Yan. Review lang po muna natin konti kung ano yung tabernakulo. So, ayan po papasok sa tent. Ayan po yung dyan nila sinusunod yung handog. Maiksi lang po yan. Diyan po nalinahanda yung mga handog. And po, dyan muna sila naghuhugas bago sila pumasok sa mismong tolda o sa mismong tabernakulo. Loob yan. Ayan po yung dakong banal. Yung kandelero, yung tinapay, yan. At saka yung kandelero, tsaka yung gampanan ng kamangyan naman. Yan. Sa loob niyan, yung next na kwarto or ano niya, yung dakong kabanal-banala naman. Nandyan po yung kaban ng tipan. So, yan. Yung mga nandyan, hindi na po natin pag-aanan yung part na yan. Tipan, nandyan po. So, ganyan po yung tabernakulo. Pinakabuuan po ng tabernakulo. So, yan po yung nila. So, mixing na lang naman po yan. Ayan. So, yun na po yung tabernakulo. Kabuuan niya. Pero ang pag-usapan po natin, yung part lang po ng yung pumasok sa templo sa bungad lang. Yung dakong banal. Dakong banal lang. So, sa dakong banal po, sa dakong banal,
may tatlong bagay po. Guys. So, mababasa po natin sa Exodus 37:10 hanggang 29. Hindi na po natin babasahin siyang haba. Kota na ako sa overtime. 37 ng Exodus 10 hanggang 29. So, tignan niyo po yun kung ano yung mga bagay na dyan. Kung saan sila gawa. Basta lagi dyan may akasya. Hindi ko po alam kung inubusan nila yung akasya ng time na yun sa ilang. Yung time kasi marami. Gawa sa akasya yan. Pero yung kanina yung, ang tawag ito, yung hugasan, kanina pinakita, tanso naman po. Yung kandelero, yan, may mga iba-iba pong pagkakagawa sa kanya. Pwede niyo po makita yan sa 37 ng Exodus 10 hanggang 29. So, dulang, o dun yung pinaglalagay ng tinapay, shubel table sa English. Yung kandelero, tinatawag muna menorah, at yung dambana ng kamangyan, altar of incense. So, tatlong bagay po yung nasa loob nung dakong banal. Ayan po yung itsura niya. Pag pumasok, magpasok, ayan, nasa left side natin, kasi tayo pumasok. Yan, yung kandelero, nasa gitna yung dambana ng kamangyan, nasa kanang bahagi naman yung tinapay, o yung dulang na tinapay. Yan. So, yun nga, hindi lang po yun. Kapag ganyan sa tabernakulo, kasi kasama din po na required sa tabernakulo mismo, na bago pumasok sa dakong banal yung mga maglilingkod, mga sacerdote, meron silang required na susuotan. Hindi sila pwedeng magsuot or pumunta doon mag-serve nang hindi sila naka-uniform. Siguro nakakita na kayo sa mga fast foods, Jollibee, may required sila na kailangan suot mo to kapag mag-serve ka. Lalo na yung hairnet. Required siya doon, di ba? Kapag lalo na kung doon ka actually kahit sa kitchen, kahit nasa nasa counter, may mga hairnet na, di ba? So, required sa kanila, may mga, alam na natin, may uniform po yung mga nasa ganong trabaho. So, tagapangasiwa sila sa pagkain. So, dyan din, sa tabernakulo, meron ding required na suot bago sila makapaglingkod, makapangasiwa sa tabernakulo at sa dakong banal. So, Exodo 28:1 hanggang 43. Mahaba, hindi ko kayo babasahin. So, pwede nyo matignan yung parang reference. Kasi, kung babasahin natin yan, parang nag-Bible study tayo sa tagal. Mahaba po masyado yan. Maring balikan natin sa mga susunod pang panahon. Balikan naman yung Bible study. Kung gusto nyo, pwede naman po natin balikan yung sa mga susunod. So, pero sa ngayon, hindi. So, may mga required po na kasuotan. So, ito po yan. Priestly garment. Yan. So, may ephod, may turban sa ulo, at sa pagka-turban, may suot pa silang golden pancake na nakapaikot sa ulo nila. Tapos may sash, tsaka may tunika, may suot sila. So, ayan, yung required nila na suotin. At may talata nga po na kapag isahin na lang po natin. Sa Exodo 28:43. Diba kanina hanggang, ano yung banggit? 1 hanggang 43. Doon na tayo sa 43 na lang, sa huling-huli. Isahin natin. Sabi dito, at isusuot ni Aaron at ng kanyang mga anak pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan. So, suot daw po yung dapat ni Aaron. Kasi mga saserdote, mga lahi ni Aaron. So, yung mga kanyang mga anak, bago sila pumasok doon, kailangan suot nila yon, yung mga bagay, yung mga kasuotan yan. O pagka sila'y lumalapit sa dambana upang mga siwa sa dakong banal. Yan. So, pag mga ngasiwa, may gagawin, suot dapat. Upang sila'y huwag magdala ng kasamaan at huwag mamatay. So, grabe naman. Pag hindi ka naka-uniform, jealous ka. Diba? Parang ang hindi. Ang hirap na. Required. Mayroon ka ng kulang. Hindi ka pwede. Baka madelo ka. Maging isang palatuntunang walang hanggan sa kanya at sa kanyang bini pagkamatay niya. So, forever nila gagawin na gano'n. Every time na mag-serve sila sa tabernakulo. Hindi pa. Hirap na. Nakakaano na. Nalimutan ko yung, buti na lang naglalakbay kasi sila yung Copperby. So, lagi nilang dala-dala. Bahagi na ng buhay nila yun. Diba? So, hindi pwedeng makalimutan. Hindi pwedeng hindi mo suotin. Diba? Ayan, ganyan po yung tsura nila. Medyo malabo lang po yung picture. So, pag mag-serve sila, nakasuot sila niyan, pwede tayong napapasok sila sa dakong banal. Ayan. So, sabi nga po sa 21, 17 na Levitico, iyong salitain kay Aaron na iyong sasabihin, sino man sa iyong mga binhi,
sa buong panahon ng kanyang lahi na magkaroon ng anumang kapintasan ay huwag lumapit na maghandog ng tinapay ng kanyang Diyos. Kung may kapintasan pa, bawal masiwa, bawal tumungkol sa ang term pa ko, huwag lumapit na maghandog. Get? Bawal na. Diba? Sa 72. Tala natin sa 21. Walang tao sa bininiaaraw na saserdote na magkaroon ng kapintasan. Bawal yung may kapintasan. Actually, may mga banggit pa nga po dyan na bawal yung ulag. May mga ganun pang requirements. Pilay. Marami po sa lumang tipan po yan. Mamaya ba natin balikin mamaya natin din sa bagong tipan. Baka isipin nyo hanggang, bawal pa rin. Wala akong ganun sinasabi. Pero sa lumang tipan po yan, yung ginawin po natin. Huwag magkaroon ng kapintasan na lalapit upang magharap ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Siya'y may kapintasan, siya'y huwag lalapit na magharap ng tinapay ng kanyang Diyos. Bawal. Bawal pala. Diba? Hindi maaaring gamitin ang isang maruming bagay sa loob ng dakong banal. Yun po'y malinaw. So kung marumi, hindi siya maaaring pumasok doon. Hindi siya maaaring gamitin doon. Parang no? Parang ang higpit naman. No? Hindi, huwag po kayo mag-alala. Maluwag na po ngayon sa iglesia. Anything goes ba tayo dito? Hindi po. Hindi naman. May mga palatuntunan pa rin ko. Parang ang higpit noon, tapos kung compare natin, parang anything goes ba rito sa iglesia? Hindi po dapat. Diba? Maaaring dala ng katigasan ng ulo ng isang tao, kaya na pangyayari mga bagay, pero mayroong din pong set of rules and regulation at palatuntunan dito sa loob po ng sa panahon po ngayon. So kung noon sobrang higpit, pinapaalam, kasi noon, death penalty agad. Dito, hindi pa natin mapatupad agad yung gano'n. Parang sa bansa, may death penalty po ba ngayon sa Pilipinas? Wala na po. Kaya po ganito sa Pilipinas. Grabe, no? Parang pabor sa death penalty. Hindi naman po. Pero yung bagay na yan, hindi mo pwedeng nga pong gamitin dun sa loob ng dakong banal. Kasi banal eh. Anything na magamit o mahaluan ng dumi, masasabi mo pa bang banal? Siyempre hindi. Diba? So medyo matindi yung nila, yung requirements nung time na yun sa naglalakbay pa sila no? Take note. Ito ba? Naglalakbay pa sila. Wala silang permanent place. Kung saan sila mapadpad, kung sila titigil. At kailangan gagawin pa rin nila. Baka pag ngayon yan, dami na natin angat. Diba? Naglalakbay na nga tayo eh. Ay, hirap na, diba? So no, pero maangalin sila. Para-remay lang natin, 4 na pong taon na malawang ang Panginoon kasi maangalin nga yung mga taga-Israel yun eh. Diba? Reklamador nga yun eh. Doon sila eh. Yun ang nila, yun ang trait nila. Popular trait nila. Reklamador. Yun ang Israel na yun. Pero ang higpit, nakapagtaka-cover din, no? Ang higpit, reklamador. Pag maliwag, reklamador din? Hindi dapat, di ba? Medyo makapal na yung no? Pag maliwag na nga, reklamador ka pa. Diba? So, hindi maaari po. At hindi maaari na maglingkod ng isang tagapangasiwa kung hindi wasto ang kanyang kasuotan. Required nga dun eh. Checkin muna natin. Teka. Na-check ko ba natin bago tayo pumunta? Sa manggagawa, ano ba bang dapat suot ng manggagawa? O, naka-uniform kami nag-upper-B. O, nakasaks ako. May required din. Di ba? Kaya nga nagpo-provide ang national ng uniform para wala nang dahilan. Di ba? So pagka meron pa rin reason, parang nasa sa tao na yun. So pinoprovide na. Ganun din po sa kanila noon. Pinrovide yan. O gagawa ka nito. Ito, may mga gumawa pa noon. Pero susuotin niya na, nire-required. So ganun din kung tutungkol yung iba. Meron din dapat kasuotan na tama. O sa mga kababaihan, meron pinay-prescribe na ito dapat ang kasuotan ninyo. Kasi what if tumungtong kayo dito nang hindi tama yung suot, problema din. May hindi tayo na susunod. Kasi may panuntunan na po tayo kung anong kasuotan eh. Tanda pa natin, panuntunan na ng iglesia. Diba? May kahihinan. So hindi, ang standard po, yung Bible.
Hindi po standard yung sarili natin. Okay po? Ang standard yung Bible. Tinandaan po natin yung ganung bagay. May bibig naman. Nakaka-pressure. So, hindi din po maaari maglingkod ng isang tagapangasiwa kung siya ay may karunyan o kasalanan. Hindi po ba pwede? Sa time nila, bawal yun. Pag nalaman may kapintasan ka, hindi pwede yan. Huwag mong gawin yan. Huwag kang mag-serve. Ganun yung palalagayan nila. So, higpit. Sisiyasatin muna nila yung sarili nila. May sisiyasat din na mga tagapanguna nila bago sila mga siwa. Ikaw, ganyan ka, ganyan. Diba? Kung babasahin nga natin sa mga awit 24, 3 hanggang 4, ang banggit dito, sinong aahon sa bundok ng Panginoon? Sinong tatayo sa kanyang dakong banal? So, yung pag-term yan, yung mag-worship kay God, or mangangasiwa sa pag-worship kay God. Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulahanan. So, may required. Kailangan malinis yung kamay. I-checkin natin. Pero literal bang malinis sa kamay? Ibig sabihin yung gawa mo, malinis ba? Yung motibo mo, or puso mo, dalisay ba? Sa bawat gawa mo, hindi pwedeng meron kang hidden agenda. Hindi pwedeng meron kang ibang objective pag nangangasiwa, pag naglilito dito. Yun pala kapag kung may gusto ng iba, parang bibigay na natin. Siyempre, nandun pa rin yung pagsisiyasat, di ba? Hindi basta-basta sila pag magsuserve or mag-lingkod. Mahirap. Kaya kapag nadadaan nga, may proseso pa sa mga tagapangasiwa po sa bago maging may training pa po, di ba? May training 2 years bago magawa yung bago sila pa yun, screen pa. Maraming proseso pa eh. Hindi siya basta-basta. So hindi lamang po sa tagapangasiwa na tumutungkol. Kasi mamaya malalaman natin na itong areang to ay parang dakong banal. Or kung sa material na kaisipan, material na nakalalagayan, ito pong area to ang dakong banal. Diba? Yun po yung nadaan ko natin. Yung stage area, dito, dakong banal. Kasi dito ginagawa lahat eh. Dito ina-execute lahat, di ba? So hindi pwede yung may karunyan. Hindi pwede. Tapos mapapaisip ko, bakit? May ganun, bakit? Diba? Bakit? Pero bakit? Hindi po gagawin yung kung walang pag-uusap ng pamunuan. Hindi pinalam sa pamunuan. Or walang consent ng mga taga-pamumuno. Kung napangyari po yung mga ganun ba, kaya huwag agad tayong reactive. Huwag agad, react agad. Mag-isip muna. Maganda tanong bago mag-react. Ganun dapat, di kasi tayo tinuturuan maging reactive tayong mga mananampalataya. Mag-iisip muna tayo ng para nasa maayos yung gagawin natin. Hindi maapektuhan yung pananampalataya. Di ba? Hindi madadamay. Di ba? Tapos kung isipin natin, kailangan nun, panahon yun, mga anak ni Aaron, mga sacerdote, hindi basta-basta. Di ba? Parang hirap, hindi pwedeng, yun? Hindi ko sino-sino. Paano yan? Parang sa mananampalataya, dapat yung mga bautisado na magtutungkol dito. At, take note po, kasama po yan. Pagtugtog. Nandito sa sa harap Worship. Worship leading yung ginagawa pag nagtutugtog. Hindi ito music. Hindi siya basta music. Worship ang ginagawa ko. So, ang mga tumutugtog, magli-lead to worship. Hindi lang yung patnugot ang taga-lead to worship. Yung tumutugtog, nagli-lead to worship. Hindi pwede na, paano ka makakapag-worship kung ikaw mismo di mo alam sa sarili mo na worship yun? Paano ka makakapag-lead? Mahirap. Diba? So, kailangan, alam mo mag-worship, at the moment na nandyan ka, nag-worship din.
Hindi pwede hindi. Pero paano yan? Sabi, kailangan, anak ni Aaron, nasa, baka lumabas. Di ba? So, dapat ganun, di ba? Yung mga anak daw ni Aaron, yung mga tutungkol. So, dapat ba din dito bautisado din lahat? Paano yun? May napapahintulot minsan na hindi pa bautismo. Ibig ba sabihin, not counted yun sa Panginoon? Napapahintulutan dito. Nandun po yung tagapanguna, di ba napahintulutan? So, isipin din po muna natin, ano? Hindi po masasagawa yung ganung bagay kung walang pahintulot ng mga tagapanguna. Wala pong pagtatanong sa mga pastor. Tandaan niyo po yun. Kung wala niya, bakit ganun? May pinapaalam muna yan sa mga pastor. So, huwag ulit tayo reactive. Di ba? Mabigyan ko, reactive agad tayo. Tanungin natin, bakit na pangyari? Bakit po ganun? Siya ganito. Siya ganyan. Huwag reactive, ha? Tanungin natin, alamin natin. Maganda pa nga yung ganun eh. Hindi po masama yun. Yung may maramdaman sa ganun bagay. Pero huwag reactive. Diba? Kailangan nandun ka pa rin sa maayos na ginagawa. Kumbaga, nasa proseso kung bakit dito. Nasa tama. Pag nalaman na natin, maintindihan natin yung ganun bagay. At maaaring malalaman din ng tagapanguna. Diba? So, andaan po natin dito po, hindi itong area, hindi po siya stage. Kasi nabanggit stage. Parang, kapag stage, sorry tayo, parang performance. Hindi po dito to perform. Hindi to showcase ng talent. Hindi po to area nyo. Dakong banal. Kung pang material po na usapan ha, aspetong pang material. Hindi to ang time para magpakitang gilas. Dito, time para mag-worship kay God. Ito yung place para mag-lead ng worship kay God. Kahit tagapanguna ka, nagtuturo ka, hindi to para magpakitang gilas. Hindi to para magpakita ng husay. Pero bibigay mo sa Panginoon yung best mo. Hindi na. Tandaan ba, may gray area po doon. Baka napaghahalo natin. Hindi, para sa Panginoon. Pero kaya nga sabi, dalisay na puso, na hindi nagmamatas ng kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan. Ano kung pang sarili mo, pibo mo? Kaya sa walang kabuluhan. Diba? Hindi sumumpa na may kabuluhan. So, tandaan po natin yung ganong verse, maselan po dito. Hindi po siya ganong kasimpleng bagay. Tandaan po natin. So, pang-aspetong material po yun, yung dakong banal. So, kung pang number 2, ang dakong banal po, lumalarawan sa nararapat na pamumuhay ng isang mananampalataya. Dito na po tayo dadako. Yan lumalarawan sa nararapat na pamumuhay ng isang mananampalataya. So, pang-aspetong spiritual naman, yung dakong banal ay tayo, mananampalataya. Mahirap na nakikinig tayo ng salita nag-aaral pero hindi tayo nagiging banal. Ang hirap nung tagapaglingkod ka, tapos kaya nga diba record sa kanila pag maglilingkod. Malinis, walang karumihan, sa maayos. Kasi kailangan banal din sila, maayos din sila, malinis din sila. Hindi pwedeng hindi. Sabi nga po sa unang Corinto 3:16, hindi ba galing yung nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? O, templo pala. Diba? Dapat banal. Kasi yung nananahan ay Diyos. At ang Diyos ay banal. Gaya sabi kayo, pwede bang magpasok doon ng hindi banal? Or ganda sabihin natin, yung isang malinis ba na bagay, mahalagang bagay, gusto niyong paglalagyan niya yung marumi. Halimbawa, malinis sa damit, tapos meron kayo nakitang plastic na medyo basa, may pinaglagyan ng ulam. Yung yung plastic labo, meron ng ulam, nilagay niyo lang, ay wala na akong plastic na mapaglagyan ng damit na malinis. Ilagay ko na dito sa plastic na pinaglagyan ng ulam. Okay ba yun? Siyempre, hindi. Diba? Sino ba namang may matinibag isip na gagawin yun? Di mo yung damit mo. Diba? So, ganun din yan. Nananahan doon yung Panginoon. Tapos, nalagyan mo. Ang papayag ba ng Panginoon lalagyan niya ay marumi? Siyempre hindi. Diba? Tandaan mo natin dito babalik natin mamaya. Sa dakong banal, may tatlong bagay. Dulang, kandelero, dambana ng kamangyan. So, yung tatlo na yun, dapat banal din. Or nagiging gaya na para maging banal.
Yung isang lugar na yun, dakong banal. Kasi, kung empty lang yun, yung dakong banal, bakit siya naging banal ng empty lang siya? Di ba? So may purpose yung tatlo na yun, tatlong bagay yun, kung bakit yun ay naging banal. At sa ating mananampalataya, dahil pang-aspetong spiritual na nga, meron din dapat tatlong yan sa atin. Hindi pwedeng kulang. Sabi nga po sa Mateo 4:4, ayan, si Ka Gilbert kasi nasa Uray po eh. Si Ka Gilbert sana ano hindi, baka bawi na si Ka Gilbert na mamagawa kasi. Yan hindi, biro na po. Sabi nga po sa 4:4, Mateo, data pa siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So tinapay, dulang. Diba? May tinapay doon. Diba? Sa 4:4. So, hindi lamang daw po sa tinapay na physical na kinakain natin mabuhay ang tayo, ang tao, lalo ng mananampalataya. Kasi, kailangan mabuhay po yung mananampalataya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yun po yung nagsusustain, yung nag-nourish sa isang mananampalataya. O isa ka mananampalataya, kailangan mo kumain ito. Sabi nga ni Catherine, dapat taging gutom. Dapat po. Kasi ang hirap nung tayo nga eh. Ilang oras, anong oras pa lang natigaan? Kung maaari na hindi pa nag-almusal, di ba? Ang hirap niyan. Hanggang, si Brother Carlo pa ang nagpagturo. Nasaan ba ako? Ilang page? 6 na page po ito, natitsa siyam na sila eh. Tingnan na natin, ako makakatiis mo. Dito. So, kung sa atin sa physical, ilang oras lang, nagugutom agad tayo, di ba? Tapos may ilang panahon, hindi ka nakapag-aral. Ang hirap nga na sa loob ng isang araw, wala kang verse na binasa. Eh di gaano kakagutom nung pagdating ng Huwebes o Linggo? Di ba? Ang hirap po nun. Kaya dapat ang pagkain ng salita ng Diyos, araw-araw. Kaya sabi nga sa awit ng bata, read your Bible, pray every day. Bukod yung ginagawa, everyday mo yung gagawin. Kasi pag hindi mo yung ginawa, di gutom ka pagdating ng or pwede kang masanay na hindi na kumain. Parang every time nakakain, baka sumabot, nag-a-attendance na lang dito. Hindi na nakikinig. Sayang naman. Pakain ng pakain, pupuyat sila ka-perdi. Baguo ng paksa. Tapos hindi naman kakainin. Or binigay pero hindi natanggap. So sayang. Anyway, sabi nga, gampanin din ng ka-perdi. Gagawin pa rin. Sabi niya, pakinggan nyo hindi, nagawa namin yung part namin. Diba? Nagawa namin yung ito. Pero, actually, hindi na dapat ganun eh. Hindi ba sabi, nagawa lang namin yung part namin. Parang yung trabaho. Hindi. More than that ang isang tagapaglingkod. Hindi lang basta nagawa namin magsalita dito ng ilang minuto na nakapagbigay ng ilang talata. Tapos na po kami. Hindi po ganun. Nagsusustain nga, nag-nourish yung salita nila. Hindi lang yan, kada nandito po sa pulpito. Personal, pwede nyo, nababanggit nga ni Captain, sabihin nyo, lumapit, puntaan ninyo. Pwede naman po eh. So dyan tayo kailangan mabuhay sa salita ng Diyos kasi yung nagsusustain at nag-nourish sa akin. So ito lang, number 1 po. Pangalawa naman tayo sa kandelero kasi number 2 kandelero. Sabi sa 1:8-12, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng isang libutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. So, isipin ba, laging may buhay po na word to Kanina, hindi lamang sa tinapay mabubuhay. Diba? So, tinapay. Pero ang mabubuhay ang isang mananampalataya sa pagkain ng salita ng Diyos. Dito naman, lalakad ka sa kabuhayan, sa ilaw ng kabuhayan. So, yung kandelero, ng kandila, ilaw. Nagpo-provide siya ng light. So, kailangan naman makita sa isang mananampalataya, lumalakad siya sa liwanag ng Diyos. Nasigad ang naglilin. Ang hirap ng sabing mananampalataya ka, pero ang lakad mo or sinusunod mo ay hindi natin alam kung sumusunod ka ba ito. Parang hindi ka sumusunod kasi iba yung lakad mo. Iba yung direction mo. Ibang tinutungo mo ng landas mo. So, ang hirap nun. Tao na sabihin natin, hindi. Nakakumpa na lang. Mananampalataya. Pero hindi ka naman lumalakad sa liwanag ng Diyos. So, hindi siya tumutugma. Di ba? Kaya kanina, kung hindi ka kumakain, paano masasabi na dakong banal ka kung wala naman yung tinapay o yung salita ng Diyos sa buhay mo?
hindi ka na na-nourish. Ganon din dito, kung wala yung liwanag ng Diyos na nag-guide sa'yo, makita yung mamay sa pangatlo, sa gawa mo. Kung wala nito, sino sinusunod mo? Paano mo nasabi ngayon na kung banal ka na may liwanag? Kung ang guide mo, madilim. Or wala kang guide, sabi natin. So, kailangan may ilaw din. Ang hirap nung kikilos ka sa sanlibutan na to na madilim. Hindi, maliwanag, maaraw pa eh. Mainit na nga eh. Diba? Ang sisayang madilim yung gawa na nasa mundo natin. Madilim na nga eh. Tapos walang mag-guide sa'yo. Baka magaya ka sa kanila. Kasi kung lalakad ka sa dilim, masusway ka dun sa gawa ng dilim. Walang guide sa'yo eh. Kasi may susunod may ilaw eh. Pero dahil sa wala kang guide, at madilim ang galaw ng mundo ngayon, hindi mo alam dun ang galaw mo. Sumasabay. Parang sumasayaw eh, no? Sumasabay sa indak. Next naman po, yung dambana ng kamangyan. Sabi sa Efeso 5:2, magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili. Nahain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Kailangan lumalakad ka sa pag-ibig kasi para maging mabangong samyo ka. Yung dambana ng kamangyan, nagpo-provide siya ng incense, altar of incense, nagpo-provide siya mabangong amoy dun sa loob ng dakong banal. Sa loob ng dakong banal, pag pumasok, meron dong tinapay, meron dong dambana ng incense, mabango yung loob. Hindi po mausok mabango. Mabango. Tapos may liwanag, maliwanag doon sa loob. Kasi nakita niyo naman po yung kandelero, di ba? Kanina. So kapag yun yung itsura nila, so mabango doon sa lugar na yun. At parang isang mananampalataya din, kada pamumuhay niya, dapat mabangong samyo siya sa Panginoon. Hindi yung masangsang ka. Hindi masangsang, ano? Diba kasi yung masangsang, yung mabangong samyo sa Panginoon. Kailangan po yung mananampalataya gumaganap ng kalooban ng Diyos. Buhay. Diba? Yung era pong yung mga tawa ni Sanghain, buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos. Siya ninyong tatampatan pagsama. Yun ang iharap natin sa Panginoon. Alive. Hindi po dead. Dati, sa tabernakulo, di ba? Papatayin dun yung handog. Pero this time, sa paghahandog natin, buhay. Nilog tayo, ay dakong banal, dapat mabango din tayo sa Panginoon. Hindi, masangsang yan si anak na, si Jenito. Parang, iyahan yung sarili natin, pero masangsang tayo. Hindi mabango yung amoy natin. Hindi okay, ano? Diba? So, yung tatlong yan, dapat meron sa atin. Dapat, susustain tayo ng salita ng Panginoon. Dapat, ginagay tayo ng Panginoon. At dapat, kung meron tayo ng mga bagay na yun, napapakita natin na mabango yung gawa natin. Ang hirap kung may kulang sa tatlo. Problema yun kung may kulang sa tatlo, di ba? Kasi kung wala yung mga bagay na yan, hindi ka matuturing na dakong banal. Ang hirap ano? Sumaglingkod pero kulang ka dito. Or sabi natin naman, nagimana ng palataya ka na. Hindi, nalinis ka na. Very good. Pero hindi mo pinapiliin yung tatlong yun na nasa iyo. At yun yung next sa pagkukuha natin sa number 3. Paano natin pananatiling banal yung dakong banal? Nakakabahala kasi tayo po ay dakong banal. Ang dakong banal ay tayo, holy place. At isipin natin anumang lugar, yung lakaran, galawan natin, pamuhayan natin, maaari din yung dakong banal. Halimbawa, sa bahay nyo, dakong banal kayo, bilang mananampalataya. Magiging banal din yun, kasi banal yung kumikilos din eh. Magkakaroon magiging place ba yun ng paggawa ng masama? Eh wala naman, banal kayo, nagpapakabanal sa pamumuhay ninyo. Eh di yung lugar na yun, magiging may tuturing din na malinis, na banal. Kaya nga pag pumunta ka sa mga gumagawa ng hindi maganda, eh, marumi doon. Pwede kang mahawa. Kaya minsan may mga banggit dun sa, ewan ko lang kung totoo kasi never pa naman ako na-encounter din. May mga bad spirits. Doon meron sa biblical talaga, pero nananahan daw dun yung sa lugar nila, sa bahay nila, papacheck nila kay Jessica Soho. Sino yung
Nag-check. Oo, di ba? Tayo, tuwa, ano, parang, gulo mo. Di ba? So, for entertainment purposes, di ba? Hindi ko alam, ha? Hindi ko naman encounter yung ganung bagay or nakita ang actual yung mga ganung bagay. Eh, may mga ganung gumagala-gala sa nila. Pero, the more na namumuhay ba sila in the sense ng sa pananampalataya? Hindi natin alam. Pero kung ang isang lugar pinamumugura ng mga awitan ng Panginoon, ang pag-uusapan ay mga salita ng Panginoon, hindi yung sigawan, away, problema. Nakaka-stress sa bahay na gano'n, you know? Sigawan, away, pagtatalo. Nakaka-affect yun sa atin, personally. At maging sa mga nasa paligid natin, bata. Bata, ang dali nakaka-adapt ng gano'n. Mapipil at mapipil nila agad yung mga bagay na yun. Yung mga bata po, sobrang sensitive niyan. Para yung kulak na mailagay mo sa isang basang lugar, absorb niya agad yung tubig na nandun. Ganun po yung bata. Kaya mag-ingat, kaya yung sobrang secret. May mga magulang na sobrang secret magtalo ng hindi na pinapakita sa anak kasi na-absorb ng bata. Nakaka-affect po sa development ng bata. Development nila, mental. Mahirap po yun. Mahirap pong i-cure yung nagkaroon na ang problema. Mas madali ma-prevent. Ayun, prevention is better than cure pa. Ayun, prevention is better than cure. Mas madali po yung ganun bagay. Mahirap i-papaayos pa o therapy pa, di ba? So, sa atin, kung pamumuhay natin maging maayos, not literally na banal talaga, holy place agad yung I-mean sa pamumuhay nyo, ma-actual nyo yun. Diba? Magagawa nyo. Na yung bahay na, ay payapa, buti pa sa inyo, payapa. Hindi kami nag-aaway, hindi kami nag-uusap. Hindi nag-uusap, hindi nag-aaway. No? So pwede yan maging ganun sa atin. Kung tayo ay, o parang sa isang lugar, mapapansin nyo to, kung mga lugar na magulo, tapos kilala na ikaw ay mabait na tao. Magulo yung lugar, pero bigla sila tatahil. Nakakaya naman, mas mabait si ano. Andiyan si Kaperdi. Uy, pag andiyan si Kaperdi, ang bait natin minsan. Uy, si Kaperdi dyan. Medyo nag-behave, no? Diba? Akpa, diba? Ganun din mo yun. Pag andiyan na si Kaperdi, no? Pagkatapos, ay, umalis na sila. Pwede tayo mag-chika. Pwede natin pag-usapan si ganito, si ganyan. Huwag ganun. Kaya kung banal, panatinin natin kung banal. Kaya nga sabi nga po, mag-ingat kasi kahit banal na yan, maaari pa yung madumihan o mabahiran ng kasalanan. Ito po yung nakakatakot. Mahirap ng part na yan. Isang paraan po na paraan ng pagpapanatiling banal ng dakong banal, ay ang pag-iwas sa masamang bagay sa mundong ito. Hala, ano yun? Titira kami sa ibang planeta para makaiwas. Napakahirap naman yung gawin. Hahanap tayo ng isla na walang tao, doon tayo magtatayo ng bahay, minsan naging katirang. Hindi po. Iwasan natin. Pag-iwas nga. Pag alam mong masama yun, ay huwag kang papahawa. Huwag kang papa-apekto. Ayun yung minsan mahirap sa atin. Yung madali tayong na-apektuhan. Yun nga, reactive. Hindi reactive agad tayo. Dapat hindi ganyan. Ang sabi nga sa 3:12, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Diba? 13. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw tali. Samantalang sinasabi, ngayon baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. So, babalik natin kanina, mag-ingat. Pinag-iingat. Diba? Kasi baka may mga tao sa paligid natin na maging reason para tayo ay mahiwalay. Alam niyo yung damdamin. Wala kasi maka-effect sa atin Mabilis Emosyon. Bilis na maka-effect. Madali siyang, yan yung pinakamadaling bagay. Yan yung, madalas natin sinisisi sa tanim Lagi natin sinisisi, tinukso ko ni tanim. Lagi natin biniblame Pero may control tayo sa sarili natin. Ang gagawin namin man manukso Manukso.
Papatukso ka, talo ka. Dito yung manunukso lang yan. Hindi siya ang gagawa ng para sa'yo. Sabi niya, hindi naman ako may gawa yan, ikaw eh. Sisisihin mo sa tayo. Laging ganun eh. Ang trabaho ng manukso. Mandaya. Pero yung desisyon, nasa sa atin. Diba? Kaya nga mag-ingat daw tayo eh. Diba? Mag-ingat kasi may mga bagay o tao, sitwasyon, pangyayari na pwede mahiwalay tayo. Madadaya tayo, magagalit tayo, mainis tayo, magdaramdam tayo. Well, normal po yun sa mundo. So, hindi na po yung bago. Lumang balita na po yun. Hindi na po yung bagong balita. So, mag-iingat talaga tayo. At huwag nating hayaan na madungisan ang dakong banal. Hindi po yung pwedeng madungisan. Pag ma-desecrate, mahirap na madungisan. Bakit? Paalala lang po, nalinis na tayo eh. Kung tinanggap natin ang panganabautismohan. At doon nilagay ngayon yung tatlong bagay. Nung nalinis ka na. At paano yan? Nadudumihan ka unti-unti. Dapat linisin mo. Huwag mo hayaan makapasok kung sa dakong banal yung maruming bagay. Kasi kung hayaan mo na makapasok dudumilo. Tapos, mahirap aralan ka na naman. Nakikipaglaro ka pa rin sa magulo at madilim na sanlibutan, marumi. Ginagawa nila. Lilinis ka, isang baho para malinis, buwasan naman kasalanan ko. Then babalik ko ulit, tapos na naman linggo, lunis na naman. Yes! Diba? Linggo na naman, sige dito tayo magpapalo. Tapos pabalik tayo dito ng kinalinisan naman. Tapos na linggo, pwede na. Babawas na lang dito ako sa linggo. Ganun kasi nagiging ganun, babawasan. Dumadumi pa rin. So yung natanggap mo na lang, hindi ang pagbabawas. Kasi lalagyan na lang ng mabubuting bagay. At hindi pwedeng paglagyan ng isang, sabi nga kanina, isang malinis na bagay, lalagyan niya ng marumi. Isang maruming lalagyanan, lalagyan ng isang malinis na bagay. Parang, ang hirap. Kayo nagsabi hindi kayo maglalagay ng malinis na damit sa plastic na pinaglagyan na ng ulam sayang naman yung plastic kasi tapon nyo pag nagbaha, di ba? Sayang naman. Hugasan nyo pa? O pwede naman siguro hugasan nyo. Gusto nyo hugasan nyo at saka nilagyan ulit? Parang medyo nag-aalangan kayo, no? Di ba? So mahirap po di ba? Mahirap. Kaya sabi nga po ito medyo mahaba-haba po sa 4 ng Kawikaan hanggang 27 po actually. Sa 4:23 hanggang 27, basahin natin. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. So sa puso natin, dinadaluyan ng buhay. Literal natin, yes. Nagpapamping dugo. Pero nandyan din kasi yung life nagpa-flow sa atin. Diba? Dito papasok yan sa damdamin natin. Kaya pag na-corrupt yan, na-desecrate yan, problema. Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig. Ihiwalay. At ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. So kasi sa pagkasasalita ka sa bibig mo na gano'n, ibig sabihin, meron na dito niyan. Sabi nga nakaraan, kung ano yung nasa puso mo, lalabasin ang dila mo. So kung isipin mo, teka. Pagka nagsalita ka ng gano'n, ibig sabihin, nasa loob mo yung marumi. Tama? So pigilan mo agad, teka. Pagka alam mo agad na yung masasabi mo, hindi mabuti, o kontrolin mo. Ibig sabihin, nasisiyasat mo yung sarili mo linisin mo, ayusin mo. Linisin mo yan. Ang bigat, wala tayong, kung minsan hindi tayo aware sa sarili natin, sa gagawa natin. Madalas yun Hindi aware. Madalas nakatingin, sa bagay, ganun kasi, Ate Bang Nakatingin tayo sa ibang tao talaga palagi. Hindi naman palagi tayo nakatingin sa salamin Pero kung lagi tayo nakatingin sa salamin, ay siguro sobrang ingat natin. Tama? Pero dahil sa nakatingin, hindi natin nakita yung sarili natin, mas lagi natin iba, aware tayo sa kanila. Pero least, or mas less na aware tayo sa sarili. Totoo, di ba? So, yun. Ihiwalay daw yung mga masamang bibig. Sabi sa 25, tuminging matuwid. Straight lang. Huwag kang
Problema yun. Oh, natatawa ka, ay, wala ako. Huwag linya-linya. Diretso lang tingin natin. Ay, nababanggit na to dati. Lakad, yung kabayo, bakit may... Anong tawag po doon? Hindi ko alam yun. Yung cover sa mata. Basta yung parang straight lang ang tingin. Kasi yung kabayo, madali ma-distract. Para diretso lang. Kaya binabalik ulit ng ano yun, nakasakay sa kabayo o yung ano. Kutsero. Ayan. Kutsero. Rider na lang, rider. Yan. So yun, di ba? Pinokontrol na, diretso lang yung tingin. Di ba? Tumingin ka lang ng matuwid. Tumingin matuwid sa harap mo. Para wag kang balinga-linga. Kasi ang hirap na madidistract ka. Mapupunta ka, parang ang ganda dito ah. Ay, parang ang ganda dito sa kabila ah. Parang ang saya dito. Parang pwede din naman nagawin natin yung sa atin. Parang pwede din naman yung ganito. Diretso lang. Yung sabi, hindi ka pwedeng lumingan na. 26 hanggang 27, 4 ng kawikaan. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko o tumingin ka diretso, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwaman, iwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Ang hirap na nakikipag-mingle ka. Gawin natin ito na mingle sa mga bad company. Minsan ang katwiran kasi natin, gusto ko siya makuha sa pananampalataya. May ganun eh. Ikaw ang nadala. Dakong panal ka. Gusto mo, sabi ni Brother Carlo, pagka dakong panal, papabanal natin isang lugar. Nadumisan ka. Ikaw rin nadumihan. Sabi ko, hindi. Nasa kisama lang ako. Hindi, inom lang naman sila. Inom din ako. Yun na. Doon nag-uumpisa po sa ganda. Unti-unti lang. Mga sabing, pwede naman yan. So, dapat diretso lang yung tingin. Diba? Layuan at iwasan ang anumang bagay na maaaring makapag-corrupt ng dakong banal. Kasi sayang. Linis tayo ni God, tinubos tayo sa kasalanan. At hindi po libre or walang bayad ginawa ng Panginoon para malinis tayo, para matubos tayo sa kasalanan. Dugo lamang niya. Lamang yan, no? Ibig sabihin, yun ang pinambayad niya. Mahalaga. Hindi sa tayo magbayad, siya nagbayad para maging malinis lang. Parang, sakit daw, ganun, priceless po yun. Kahit po anong gawin natin, ngayon, hindi natin po yung matutumbasan. Never na po natin yung matutumbasan. Ginawa niyo, nakita naman natin, papakita na naman namin pagkalaali. Alalahanin na naman natin yung hirap ng Panginoon. Tapos, hahayaan mong madumihan. Yung dakong banal, makurap. Parang ang salbahin naman natin. So, may ibig sabihin nun, may kampanin tayo na ingatan to. Yung dakong banal na to. Hindi yan pwede na madumihan, makurap, ma-desecrate. Parang pag hinayaan mo, parang binaliwala mo na yung ginawa ng Panginoon. Tapos aalalahanin mo siya. Ang hirap ang ginawa ng Panginoon. Tapos hahayaan mo dumihan ka ulit. Tapos makita mo na naman dito ulit. Tapos magpapakadumi ka ulit. Parang gulo mo naman. Pero hindi tayo perfect. Nagkakaroon pa rin tayo ng mga pagkukulang kasalanan. Sabi nga ni Crawford, dito ka sa panalangin. Gawin pa man, sabi nga ni Crawford dito sa mga pagtuturo, yung isang bagay na nagkawang una, hindi mo sinasadya. Pag pinangalawan mo, gusto mo na yun. Choice mo na yun. Pag pinangatluhan, hindi ko po si Crawford niya. Yun mo yun. Ikaw na yun, sabi nga ni Crawford. Pero hindi lang po si Crawford nagsabi, yun po talaga pinatutungkulan. Hindi lang yung word. Yun yung nandito eh. Pinipili mo eh, kasi hindi ka nakakaroon ng anumang parang habag sa Panginoon na binigay yung buhay. So nasa atin yung pagkakataon to protect yung dakong banal. Napanatilihin nyo na, na banal. Mahirap po. Huwag nyo hayaang dumumi. Diba? Kasi nga, sabi nga kanina, hindi nilalagay sa isang maruming lagay o sa isang mahalagang bagay.
Di ba? Hindi pwede ilagay salita ng Diyos, ilalagay doon. Tapos sabi kanina, tumatahan daw ang Panginoon sa banal. Tayo yung templong banal, di ba? Kasi lalagyan mo doon si God. Salita ni God, lalagyan. Hindi doon makakapag-stay. Yung bagay yun. Or actually, kahit ilagay doon, ikaw na mismo dahil sa mali mong ginagawa, mawawala. Ikaw na mismo dahil sa mali mong ginagawa, ang nagtatapon yung banal na bagay na natatanggap natin. Sa bawat salita na natututunan, hindi po sigad ang umaalis gaya nga sa pagtuturo pa dati. Kung sumusuway tayo, tayo yung pinibigay sa atin sa ilang Diyos, tayo nagtapon, tayo nag-aalis. At huwag mangyari. Dapat kasi ang naghahari yung Panginoon sa atin, yung kapayapaan na mula sa Diyos sa ating puso. Hindi yung mga ganung bagay na gumugulo sa atin, na magpapasira ng pananampalataya. Ng pagiging dakong banal. Hirap kasi maraming bagay dito sa mundo gumugulo sa atin, di ba? Problema, suliranin. Kasi nakapa-apekto tayo eh. Parang isip natin, parang gusto ko na tumigil. Gusto ko na sumuko. Kasi sobrang nakakapagod niya eh. Pero hindi dapat. Kasi yun yung gusto talaga ng kalaban. Na hindi akong banal, makorap, masira. Mawalan ka ng peace. Once na nawala yung peace, ang hirap na nun. Buguluin ka na unti-unti. Kaya kailangan i-defend mo yung peace na yun. Yung God, nilagay sa puso natin. Kailangan, huwag mong hayaan. Yung nasabihin niya, paano yun, ang hirap ng mga nagdadaanan natin ngayon. Sa mundong ito. Sa buhay, personal. Nandiyan po yung mga kapatid. Tutulungan tayo ng mga kapatid. Maaaring hindi pa agad aktual na nagagawa ng katulong. Pero yun nga, yun ang purpose na bawat isa eh. Magtulungan. At maging matapang. Ang daming negative sa mundo, masasama, pero huwag naman tayo maging enabler. Hindi ibig sabihin natin yung masasamang bagay, hayaan mo na lang yan. Panalangin natin sa Panginoon. Tama naman. Pero paalam natin sa kanila, sa may mga gumagawa sa paligid natin, na gumugulo sa atin, na nag-aalis ng kapayapaan sa atin, na yung mali kang ginagawa, hindi mo dapat gawin yan. Kasi pag ginayaan, enabler tayo. Pinahayaan na natin yung paggawa ng masama. Ganon din yung tungkulin ng mga tagapanguno. Hindi basta-basta hahayaan na lang natin yung mga ganong bagay na paggawa ng masama. Kasi makaka-affect yun sa ibang mananampalataya. At ang purpose din, gaya yung mga pastor, di ba? Si David, pastor po nun, kapag merong liyong na nagtatry na kunin yung mga alaga niya, ang gagawin niya, lalabanan niya, di ba? O pag may manggagambala din, yun yung pangkuhin ng mga tagapanguna. Ipaprotect. Kapag ginagambala na yung mga lupa, pagka nadidisturb na sila, naalis na kapayapaan, makukurap na sila, ide-depend na. Diba? Huwag natin sayangan yung bawat window opportunity na pwede na nang gawin ng bawat isa para makaalis na sa sitwasyon na yun. Ayun doon na yun, madidepend mo na, mapoproteksyonan mo na, hindi nalalala, hindi nabibigat. Mahirap pagka wala ng chance. May mga bagay kasi tayo na pinepretend. May mga sitwasyon tayong pinepretend. Naghihintay tayo ng timing para wag yung mangyari. Pero minsan kada hintay natin ng opportunity na yun. Yung effect na ayaw natin mangyari, ganun din ba yung effect sa amin? Kaya nga meron tayong tungkulin, kaya natin kontrolado yung sarili natin. Kaya binigyan tayo ng kapamanan ng Panginoon. Meron task. Gawin natin. Sayang. Ganun din naman pala magiging effect. Diba? Dapat maghari ang kapayapaan. Yan yung dapat i-defend natin yung peace na mula sa ating Panginoon. Colossus 3:15, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Nandiyan tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Doon pala tayo tinawag eh. So, yung dakong banal, tinawag yun para doon maghari si God, yung peace ni God. Diba? Kasi, kapag kapayapaan ng Diyos na nasa ating puso, maghahari din yung love ni God. Magiging holy ba siya? Nag-i-stay siya dun sa dakong banal. Kung mapapansin natin, yung dakong banal, kasunod nun ay dakong ka banal-banal. Ibig sabihin, dakong banal, lagi siya nakadikit kung nasan. Ang term nila kung nasan yung dakong kabanal-banal, dun nagre-reside in a material form si God nung time na yun sa tabernakulo. Dun sa kabanang tipan, sa dakong kabanal-banal. Kaya once a year nga po sa
Sa Exodus, babasa pag binasa natin. Mga sayo lang sila pwede doon, o Levitico, babasa natin kung doon na sila minsan pumapasok sa dakong kabanal-banalan para maghanda. So yung kapayapaan ng Diyos nasa ating puso, doon naghahari yung labigan. Pagka nawala yun, ano siya maghahari? Ano maghahari yung labigan? Ibang maghahari dyan. Guguluhin ka ng mga bagay sa mundo ko. Diba? Malapit na pa ako mataas mga kapatid, parang matala. Sabi sa Judas, 1:20 hanggang 21. Ilang talata na, pagkapos po nito, 2 talata na. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Papagtibayin yung sarili. Brother Carlo, ang hirap na mga problema. Yes, mahirap talaga. At iba-iba po tayo ng problema, bawat isa. Pero huwag tayo magpapatalo. Hindi lang para sa sarili natin. So, kung sa natalo tayo, parang masasayang yung ginawa ni God at tinubos tayo. Yun yung masakit, parang ang hirap nung ginawa niya, then yun sa nararanasan natin at the moment, yun pa yung magiging reason para madulihan tayo, maapektuhan tayo, yung banal hindi maging banal. Di ba sayang? Nakakalungkot yung ganung bagay. Kaya dapat pagtibayin yung sarili. Kasi, hanggat nandiyan ang Panginoon, hindi tayo babayaan. At lagi na dyan ang Panginoon. Tayo lang naman, sabi nga lagi sa mga tayo lang naman umaalis. Tayo naman lumalayo. Tutulungan tayo lagi ng Panginoon. Sa 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Kay God, sa love kay God. Na inyong asahan ng awa ng ating Panginoon sa ikabubuhay na walang hanggan. So, aasahan natin lagi si God. Mahirap to, pero alam natin, darating yung time. Nandun yung buhay na walang ikasama ang Panginoon. Oo, mahirap talaga. Wala nang madali sa buhay na ito. Mahal-mahal na nga ng gasolina ngayon. Diba? Hindi na yun. Yun ang, kumbaga, mas mahihirap pa. In-expect naman natin yun. Mas magiging mahirap pa. So, yung sabi nga, hindi na yan bago. In-expect na natin. Nasabi na yung mga ganyang bagay. Nagturo na sa atin. So, paalala lang po, yung pag-ibig ng Diyos, yun po yung nagbibigay buhay sa atin. Tama po. Siya nag-sustain ng life natin. Siya rin po yung nag-lead. Kung di tayo love ni God, di naman niya tayo lead. Love tayo ni God tayo. Kasi kung tayo love ni God, bakit ba magtuturo nito? Ba't paulit? Pinapaalala naman yung paksa. Sabi nga, susotikain, napaksa na ito dati. Pero tinuturo ulit ni God. Para mapaalala kasi makalimutan tayo Ganyan tayo ka-love. Kahit na parang paulit-ulit minsan sa inyo, iba-ibang tagapagturo lang. Iba-ibang nagiging speaker lang, pero yun pa rin naman ang content. Di ba? Salita pa rin naman sa nito. Kasi gusto niya mag-guide tayo, ma-lead. Para yung natuturo sa atin, yung knowledge tayo ni God, nililid tayo, para may pamuhay natin, may kilos natin, may paggawa tayo. Kasi ito yung banal, dakong banal ng Panginoon. Gusto niya manatili ang banal. Magliliwanag ang salita ni God na mabango. Sa uling talata po, sa unang Korinto 6:19, o hindi ba ganun yung nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. So, ibig sabihin, hindi nagpalataya sa sarili natin. Si God na ang nag-lead, nag-guide. Sabi kanina, yung liwanag ni God na ang nag-lead sa atin. Yung salita ni God ang nagno-nourish sa atin, kaya tayo buhay. At yung mabangong samuyo na yun, kasi sinusunod natin yung kalooban ni God. So, di ba? Hindi na tayo sa ating sarili. Kasi, alala lang, binili tayo sa halaga. Mahal po yung pagkakabili sa atin. Hindi po mura. So, huwag sayangin. Pangalagaan natin. Panatilihin natin. Kung baga yung maganda halimbawa yung bumili ng bahay, sariling bahay niya. Pinagpagod niya, binili niya kasi importante yun sa kanya. Pinagbili niya lahat para mabili lang yung dako na yun. Yung lupa na yun. Gusto niya yun, di ba? Ganun ka-importante. Pinagpalit na lahat. Binili tayo sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Nawa sa umaga pong ito ay napagpala po tayo ng salita ng Diyos at magandang umaga po sa inyo natin.